Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly, we reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah, we're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Good morning, Pilipinas! It's a beautiful Sunday morning. So stay with us today for 30 minutes at marami kaming inihanda para sa inyo. Tatlo ang hinanda natin ngayong storya, Susan. Talaga? Oo, pumunta pa kami sa Benguet at pumunta pa kami sa Cebu. At hindi pa natin napag-usapan ng dengue at malapit na ang ulan. So according to Department of Health po, ang dengue cases has gone lower this year. Actually about 6,000 for first quarter last year, about 2,000 something this year. But still, that's alarming. Hindi po natin pwedeng ignorin yan o hindi bigyan ng pansin. Kaya Ana, simulan na natin ang ating programa sa isang istorya ng isang pastor na may dengue. At muntik-muntik na siyang namatay. So everybody, stay there. Watch this video. Para bang it's my time. Kasi hindi ko na po may kilos yung katawan ko. Then sabi ko kay Lord, kung kukunin mo ako, handa na po ako. Basta wag mo lang po akong pahirapan. Matindi ang dengue sa ating bansa. Libo-libo na ang nabibiktima nito. Ilan nga dito ay namatay pa. Si Pastor Noel, pamilyadong tao na may 2 anak, naging biktima rin ng lamok na may dengue. Para bang may nakadagan sa akin na 2 kaban na bigas na para bang hirap kong kumilos. Hindi po ako makapagsalita. Kahit gusto ko pong imulat yung mata ko, pag minumulat ko po is nahihilo po ako. Dahil sa sitwasyon ni Pastor Noel, kala ng mga kaibigan niya ay katapusan na nito. Yung misis ko po, talagang iyak po siya ng iyak dahil narinig po ng misis ko na makaabot pa kaya si Pastor Noel sa birthday niya. Tawag po siya ng tawag kay Doc Rolly kung ano po yung mga pwedeng gawin. And at that time, parang wala nang pag-asa. Sa konting natitirang lakas, inisip ni Pastor Noel ang kinabukasan ng mga anak. Mga bata pa sila kasi grade 7 yung isa is kinder. Sino kaya ang mag-aalaga sa kanila? Or paano kaya matutustusan yung pangangailangan nila kung wala na po ako? Subalit matindi ang pagdadasal ni Pastor Noel. Ang hinihinging milagro, binigay sa kanya. Ito ang Laminin. Laminin po is a solution sa mga illness. Para sa akin, napakalaki po itong tulong nito. Pagka prinobide po ni Lord, para po makatulong sa mga may sakit. Kagaya ko noon, na ngayon malakas na because of Laminin. Ang case niya is a full-blown hemorrhagic dengue fever. Now, this is a dangerous disease kasi kapag hindi naagapan, pwede siyang mag-shock or into bleeding and then pwede siyang mamatay. Ang kanyang platelet at that time was 21. Ang normal ng platelet is supposed to be hanggang 450. Binigyan namin siya ng 5 capsules of Laminin right away. After 1 hour, ay na-observe namin na nagbabago yung kanyang kulay talong. Nagiging mas clearer ang kanyang complexion dahil sa tumigil ang bleeding sa skin. Ang Laminin kasi ay mayroong fibroblast growth factor which is involved in repairing yung mga damages sa katawan ng tao. In dengue fever, ang nadadamage ay yung mga ugat, yung mga capillaries, yung mga malilit na
blood vessels. Pumuputok yung mga yon para mapigilan yung pag-ooze ng dugo sa mga capillaries na pumutok, kinakailangan ng platelets. So ngayon, ang ginagawa ng laminin, yung FGF niya, ay dinadivert niya yung mga platelets na yun sa mga areas na mayroong injuries, and in this case, yung kanyang mga capillaries, at pinaplug niya yung mga leaks na yon. Kaya right away, nag-stop ang kanyang bleeding. Si Pastor Noel, gumaling at lumakas, nabuhay para maghatid ng salita ng Diyos, maging ang pagpapatunay kung ano ang nagawa ng Laminin sa kanya. So pagbabalik ng Be Alive, we will give you our doctors to explain dengue. We'll be right back. We're gonna fly high, be alive. Be alive! Be alive. Be alive! Be alive. Be alive. Be alive! Be alive! Be alive. Be alive. Be alive! Be alive. Be alive! Be alive. Be alive. Be alive. Be alive. Be alive. Be alive. We are glad to have our doctors na magpapaliwanag po ng tungkol sa nagagawa ng Laminin, lalo na sa dengue, na maraming nagkakasakit at namamatay. We have Dr. Mario Ramirez, we have Dr. Arlie Imperio, and again we have Dr. Rhea Magalona. First of all, ano ang symptoms ng dengue? How would you know if you are afflicted with dengue? Unang-una ang simptomas ng dengue parang trangkaso lang. Kaya lang medyo mas matindi ang dating. The fever is very high and then there is pain in the eyeballs and so forth. Pero trangkaso lang ang dating niya. Kaya lang, ang komplikasyon ng dengue ang nakakatakot. It can kill. Ang simple mechanism niyan, merong virus na na-introduce sa loob ng katawan ng tao na ang nag-introduce lamok, Aedes aegypti. And that virus, when inside the body, will attack the very small blood vessels, yung capillaries. Then puputok yun. Pag pumutok yun, the body will plug it. Lalagyan na ng semento. Ang semento, platelets. Para hindi magpatuloy ang pagdudugo, kung hindi magkakaroon siya ng loss of blood volume, hypovolemic shock. Ngayon, mauubos ngayon yung semento mo o platelet. Nawala ka ng pantapal. Then, doon pwede mamatay ang isang tao. Could you please explain how dengue was helped by Laminin? The nutrients of the chicken embryo and the phytonutrients and the marine chemicals, the marine nutrients can repair the process of platelet disintegration so that the plug would be complete. So the platelets are increased by the complete nutrients in Laminin. Kung nauubos na yung platelet sa pagpa-plug niya, kailangan ng katawan natin ng help ng ibang cells. Kasi yung Laminin may fibroblast growth factor. Yes. Yung katawan natin may fibroblast. Yung fibroblast, tumutulong din yan siya, spare cell. Kung saan siya needed, pumupunta siya doon, nagpa-plug. And then, in-strengthen niya yung plug. And then, pagkatapos noon, nagbibigay siya ng signal ng another fibroblast growth factor signal. Pag tinake niya yon, bibigyan niya rin signal yung ibang fibroblast na tulungan mo, i-plug ito, maraming hindi kaya ng platelet. So, ang mangyayari na i-strengthen na yung clot, yung plug, nagre-recruit pa siya ng ibang cells to help maintain the integrity of the capillaries. Ang Laminin, pag tinake nyo siya, sabi nga natin, yung fibroblast growth factor, yung amino acids, at saka yung vitamins and minerals could stabilize everything doon sa capillaries. Dr. Arlie, yung bang sinasabi nyo kanina na parang trangkaso lang po, no? So siguro po marami talagang nadadali o namamatay gawa ng akala nila ay trangkaso lang. Ano po ang pinaka-major na kailangan nilang to watch out for pag dengue na ho? Una, yung sinasabing epidemiological evidence. Meron ng bali-balita na meron ng dengue. So that's already the warning. Lalong-lalo pagka umuulan. Kasi ang mekanismo ng dengue po, nanggaling sa lamok, siya yung nag-transmit. Pero ang malungkot yan, ang tao
tayo ang carrier. The moment the virus is introduced into our body, it is there. And then when the mosquito bites us, the mosquito gets the virus. And the mosquito can transfer it to another person. Therefore, the strategy here is to prevent the mosquito from biting you. And another strategy is to prevent the breeding places where the mosquito can multiply. Umuulan, dyan siya nagbibreed sa mga stagnant waters, sa mga baon ng nyog, sa mga lata, sa drum. Kailangan alisin natin yon. So may balita na ngayon na dengue season na ngayon. So the moment there is fever, that is already a basis for being suspicious. So all you to do is to bring the patient to the hospital para ma-check yung platelets. Kasi siyempre, alam natin bababa ang platelet. Ngayon, dito maganda yung homeostasis na sinasabi. Kasi alam ng katawan, bumabagsak na yung platelets mo. So ang katawan, gagawa siya ng platelets. Ngayon, yung ingredients na nanggagaling sa 9-day-old fertilized avian egg or chicken egg will enhance that function. So gagawin ng body, kailangan maraming platelets gagawin. And then, gagalaw na yung fibroblast growth factor, gagalaw na yung mga amino acids, so the platelets will now be enhanced. So that is how we can possibly save the patient from the complication of platelet deficiency. Basta okay lang ang platelet, walang problema eh. Another mechanism is that the body, walang gamot kasi ang dengue, kasi virus siya. Ang virus, walang gamot. Pero ang good news, ang katawan natin, kayang gumawa ng paraan para tapatan at labanan ang virus. So, ang simple lang, through homeostasis, palakasin lang ang immune system ng body, and that's where the egg powder extract can help us. When a mosquito bites you, how long before you can see the symptoms? Usually, it will start within 3 days. And then usually, 7 days is the average. Meron po akong kilala na nasa 40 plus na bigla na lang muna namatay. Ang simptomas na niya po is masakit lang ang ulo. At saka may mga lagnat, lagnat lang siya. Sabi niya, wala lang ito, sakit lang to ng ulo tsaka lagnat. After 3 days po, namatay mo siya. So that's where the platelets should be measured. So ibig sabihin niyo po, maski na akala nila trangkaso lang, wag na pong akalain na trangkaso kasi lang. meron ng epidemic, check up. o meron ng balita na dengue season, Yes. that is already the basis of action. We don't take it for granted. And doctor, totoo ba na kumakagat yung mosquito on the daytime, hindi sa gabi? So usually the Aedes aegypti is very active during daytime. Meron na rin study ang DOH ngayon na not only the Aedes mosquito bites during the daytime na may dengue, pati na rin yung sa night. Latest yan, I think last year na linabas nilang warning. So, in short, wag kayo magpapakagat sa kahit anong oras sa lamok. I hope that our televiewers had been educated, no? Kung gusto niyo pa ho malaman kung ano pa po ang mga iba't ibang klase na pwedeng matulungan ng Laminine, punta lang po kayo sa office sa Galleria, Corporate Galleria sa EDSA and Ortigas Avenue. And meron pang diagnostics, Dr. Arnie, would you like to Public invite service them? po yun ng Forever is Philippines at Life Farm Global Network. I'm so happy that we have that corporate support sapagkat meron tayong health screening procedure. Kasi ang health screening po, yan ang first step to really prevent getting sick. We know if you're at risk. Now, there is a high-tech equipment which is very expensive and the charge is very high, but we're giving it for free as a form of public service. All you need is to come and get yourself listed. When Be Alive returns, isang lolo at lola ang magkikwento sa kanila eksperyensya tungkol sa Laminine. So, relax muna kayo dyan. Babalik ko kami. We're gonna fly high, be alive. Be alive, Cebu! Be alive, Cebu! Be alive, Cebu. We're gonna fly. Be alive, Cebu! Be alive. Be alive, Cebu. We're Be alive, Cebu! Be alive, Cebu! be alive. Be alive, Cebu! Be alive, Cebu! Be alive. Ang pagkakasakit di maiiwasan kung minsan, di pinipili ang nadapuan nito. Bata o matanda, mayaman o mahirap, maging anuman ang estado sa buhay, maaring magkasakit. Katulad ng dalawa nating testimonya ngayon,
parehong senior citizen na taga Cebu. Si Mr. Laurearo, nakakaangat ang estado sa buhay, subalit di siya nakaligtas sa sakit na rheumatoid arthritis. I was struck by rheumatoid arthritis. So I can't walk anymore. The knees were swelling already. So that was the time I was taking the traditional medicine to ease my pain. Matapos maramdaman ang panandaliang ginhawa dulot ng gamot, muling bumalik ang sakit ng kanyang tuhod. Isang araw, isang alternatibong solusyon ang dinala ng kanyang kapatid. Ito ang Laminin. One morning, my sister came in and told me about this miraculous capsule. I don't believe that there is such thing as miracle capsule. After 4 consecutive days of taking it, I was able to stand and I can walk already. I said, oh, it's amazing. This is really a miracle capsule. So I drive my car, went to my friends. They were clapping their hands. Si Aling Cirila, hindi nakakaangat sa estado ng buhay. Dinapuan naman siya ng osteoporosis. Yung katawan ko parang kurbada pa ako kaayo. Yung abdominal ko parang musakas ibaba. At saka yung aking hips, lumaki. Siya rin mismo ay uminom ng Laminin. Kaya naman, halos mabilis na ginhawa ang kanyang naramdaman. After 4 days or 5 days, taking Laminin, I feel easy to walk. Parang hindi na ako masyadong magyuko ko. Nagputol na ko sa kahoy. Murag strong na. Si Mr. Laurearo at Aling Cirila, magkaiba man ang estado ng buhay, pareho nagkaroon ng alternatibong solusyon ang sakit na iniinda. Pareho nagkaroon ng ginhawa dahil sa Laminin. Isang pagpapatunay, mahirap o mayaman, Laminin ang kailangan. Nakita nyo naman po, kay mahirap, kay mayaman, parehong naghahanap ng solusyon. Ang nakakatuwa po ay ang Laminin ang naging sagot. Madalas na mga pasyente ko, nakikita ko na lang yung mga arthritis are the ones who are overweight, no? Excessively overweight, so they stress their joints. At the same time, yung activities nila are stressful. So madalas nagtatrabaho sa bundok, no? Maraming ginagawa, nagkakarga ng bigas. So that alone can stress the joints already and be prone to arthritis. So osteoporosis means lumalambot yung buto because the calcium is being lost from the bone. Kaya nagiging kuba, Doc. Kaya nagiging kuba kasi the bone compresses into itself tapos nagkakaroon ng pagkakuba yung buto. So lumiliit bali yung pasyente. So, paano po natutulungan ng Laminin, both cases? Una-una, never take arthritic symptoms for granted. Meron tayong field of specialty sa medicine, rheumatology. Opo. Ibig sabihin, hindi biro kasi may field of specialty. There are about 100 types of arthritis. And osteoporosis is just one of them and it's the most common. So, pagka merong masakit sa tuhod, kumonsulta sa doktor at sundin po yung payo ng doktor kasi hindi biro. SLE, Systemic Lupus Erythematosus, is a form of arthritis and it's not a joke to have one. So, pero ang common na osteoporosis, very common yan. It's part of the aging process. So, we call it a degenerative form of arthritis. So, ang importante ganito, pag meron po kayong symptom, lagi pong kumonsulta sa doktor at sundin po yung doktor kasi doktor po yun. Ngayon, yung egg powder extract na main component ng Laminin is food that will help support body function. Ngayon, pag lumakas yung body function mo, maski anong sakit, arthritis, cancer, and so forth, may laban ka. Ang malungkot, pag nagkasakit ka, mahina ang katawan mo. Kunyari, nagpa-opera ka, kailangan kasi may sakit. Ayaw natin magpa-opera, pero kung may sakit ka, kailangan. Kung mahina ang katawan mo, baka madali ka sa side effects, sa komplikasyon ng operasyon, hindi dahil sa sakit mismo. So, in my point of view, this is one way where we integrate functional food in standard therapeutic care to enhance the recovery or the reduction of complication. And at the same time, kung ayos na lahat, it will help
improve the quality of life of the patient and probably even delay the aging process. At may bonus pa, libido. If you take Laminin at an earlier age, pwede ba ma-prevent yung pagiging kuba, ganun, doktor? Actually, nakakatulong talaga ang Laminin. Huwag niyo isipin na babae lang nagkaka-osteoporosis. Babae, lalaki meron. Mas profound lang sa mga babae kasi when we reach the stage of menopause, pag nag-decrease yung hormones natin, doon nagkakaroon ng bone demineralization. So, nagwi-weaken yung bones natin. Tama talaga na prevention is better than cure. Sample, syempre, healthy lifestyle, good food intake, high calcium, and then you take Laminin as prevention. Ang katawan natin, maraming bones. About 200 bones ata, no, nag-aral tayo anatomy. Mga bones niya, maraming joints. Kaya just imagine the very wide spectrum of symptom that may come from any joint. Yes. Ngayon, ang osteoporosis, yung kumukuba, pagka nangyari yan, usually hindi na ibabalik. Ang focus po natin is prevention. One way to delay the aging process is to delay the osteoporotic development. Kasi pag kumuba na, siyempre full of gravity, humina yung buto because of lack of, let's say, nutrients or calcium. Di kukuba yan because of full of gravity. Pero that can be prevented by enhancing body function, having a healthy lifestyle, proper nutrition, and probably adding the egg powder extract. That could be a formula. Sabi nyo yung protein hindi maganda sa arthritis. Bakit nakakatulong itong Laminin which comes from a 9-day fertilized avian egg which is protein? Yung protein, kailangan ng katawan. It's part of the balanced diet, protein. It is the synthesis or the process on how protein is, let's say, digested or used to be the body. So that's where the homeostatic function comes in. The body knows how, when to use the protein, to throw it away, to guide it. So that's where homeostasis comes in. And that's where what we get from the egg powder extract. According to research, it will balance the hypothalamic pituitary adrenal gland axis. Hindi ako nagsabi dyan yung mga researchers. And that means regulating the digestion of protein. Every part of the body is made up of protein. It is how it's regulated. That's the key. Marami ho nagtatanong sa amin sa Facebook natin and Twitter kung yung mga bata daw ay talagang pwedeng bigyan din ng Laminin. Lalo na't eto, we're talking about prevention. Yes. So, ibig sabihin po, habang bata pa, maganda siguro bigyan na. Hindi naaabot ho sa mga sakit na dinadatnan ho natin. Totoo ho ba yun? Pwede ho ba yun? Based on my experience, I have a 4-year-old daughter. Kung dala ko lang sana siya, mapapakita ko kung paano niya inumin ng Laminin. So, wala pong problema kung papainumin niyo yung mga anak niyo ng Laminin. Kasi kung ako lang nung panahon na meron sanang Laminin, sana nag-umpisahan ko na matagal na. Bakit? Kasi kung kaya niyang i-repair o magre-regenerate siya nung damaged cell, as early as pwede mong protektahan yung anak mo na maiwasan siyang magkasakit. Yes. Ako naman po, sulit naman po. Alam niyo bakit? Sa awa ng Diyos, walang anak akong na nagkakasakit. Ang ubunsi po sa kanila, sisiw lang. Lagi kong sinasabi, sisiw lang yan sa kanila. Mawawala yan dahil meron silang iniinom na Laminin. Oh, very good. Very right. So does it work for with animals also? Yes, because the animals the animals have the same let's say anatomy we have. Meron din silang tiyan, meron tayong tiyan, meron silang puso, meron tayong puso. Yung sinasabing class mammalia, the same, and the dog is class mammalia na merong mammary gland, kaya ang class mammalia. Kaya it will work for let's say Alam mo, Susan, maganda ito dun sa mga animal lovers din, no? Oh, yeah. Hindi lang people lovers, but animal lovers also. Napaganda talaga ng Laminin. My sister in the States, no, hindi siya naniniwala. So, pero binigyan na ng taning yung pet niya. Wala silang anak So, yung aso lang nila ang anak nila. So, Shih Tzu. And when I went there last month, oh, Ate Susan, salamat. Thank you very much. You see, she's feeling better now. Yung ganun ba, now she can walk and she can active na naman. Nakakatuwa. That's a very important point kasi ang aso po hindi nagsisinungaling. Kung talagang umigis siya, makikita natin. Sabi nga po nung mama ko sa akin, tinatago ko yung Laminin ko kasi baka ipakain ng papa mo dun sa manok niyang panabo. Oh, that is cute. Only we can live to be alive, di ba? So, yung bang quality of life na
hindi ka nakaratay, hindi ka Nakakuba. hindi wala kang masakit sa katawan, you can appreciate and solve your problems with the right frame of mind. I Yes. think that is what matters, no? It's not the length of it's not time, but length it's of the time. quality. Being productive, being pain-free, being healthy is more important. Sleeping well. And sleeping well is more Yes. important for them than any other material thing that you can give them. Okay. Pangkalusugan man o pangkabuhayan, ang Forever Rich Philippines ay maaasahan. At malaki po ang pasasalamat natin kay Susan na pinarating ang Laminine sa Pilipinas. Maraming salamat, Susan. Salamat. Salamat po. The glory is Thank you very much, Susan Barlin. Tulungan po natin si Susan to spread Laminine all over the country sa kanyang misyon at advocacy ng isang dakilang babae. Be Alive will be right back. Mabalik ko ulit! Fly high, be alive. bagong pag-asa at bagong ginhawa sa buhay. Mahirap man o mayaman. Pero Susan, pakita muna natin sa televiewers natin na ang audience natin lahat ay walang arthritis. Catch us again next week, same time, same channel, and always remember, Be Alive would like to thank the following: